Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah. Tutuloy pa rin natin pagtalakay sa chapter 31 ng Kitabut Tauhid tungkol sa pagkuha ng tao sa iba paliban kay Allah bilang kanyang mga karibal, na minamahal nila ang mga ito na katulad ng pagmamahal nila kay Allah, o in reality, mas matindi pa sa pagmamahal nila kay Allah kasi hindi naman talaga nila kilala si Allah. At syempre, nauugnay na rin dito yung pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang tunay na nagmamahal kay Allah ay nagmamahal din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kuffar, nag-aangkin na minamahal nila ang Diyos. Pero wala naman silang propeta na minamahal. Lahat ng kanilang pagmamahal ay pag-aangkin lamang. Sumunod na bahagi, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Meron daw tatlong bagay na kung matatagpuan sa sino man, ang tao na ito ay nakatagpo ng tamis ng pananampalataya. Halawatul iman, tinatawag ito bilang halawatul iman ayon mismo sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kapag meron ka nito ay natitiyak mo na ikaw nga ay nasa tamang pananampalataya. At naisa sa buhay mo ito ang tamang pananampalataya. Hindi lang ito inaangkin mo. Bagkus ito ay pananampalataya na nararamdaman mo sa iyong puso. Dahil dito, nakahanda ka magsakripisyo para sa relihiyon na ito. Halawatul iman, tamis ng pananampalataya. Yung una, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhim mimma sawahuma. Una ay ang mahalin ng tao si Allah at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, na sila ay magiging mas kamahal-mahal sa kanya kaysa sa sino man, liban pa sa kanilang dalawa. Liban pa sa kanilang dalawa. Wala kang ibang mamahalin na mas hihigit pa sa pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa ang iyong asawa o yung anak, magulang, marapat na mas mahal ng tao si Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito si Abu Talib. Sinasabi niya mahal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi niya naman mahal si Allah. At sa kabila noon, lahat ng sinabi niya na yun o pagtatanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bandang huli, mas mahal pala niya si Abdul Muttalib, ang kanyang ama na musyrik. Kaya mas pinili niyang mamatay sa relihiyon ng kanyang ama, mas minamahal niya si Abdul Muttalib. Kaya ngayon mga nababaliw sa pag-ibig, nagsishirk. Nagsi-shirk. Baliw na baliw sa pagmamahal sa asawa niya, yun ay shirk. Malinaw na shirk. Dahil mas kamahal-mahal dapat para sa atin si Allah at kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang paglalarawan sa halawatul iman, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Na ang tao ay magmamahal kung meron man siyang mamahalin na iba pa liban kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamahalin niya ito alang-alang kay Allah. Sa tao, halimbawa, minamahal niya ang kanyang asawa, minamahal niya ang kanyang magulang, minamahal niya ang kanyang mga anak o sino man na kanyang minamahal niya dapat ang mga ito alang-alang kay Allah, para sa kaluguran ni Allah. Hindi para sa kaluguran ng tao na ito na kanilang minamahal. Dahil kung gano'n ang mangyayari, yun ay mauuwi pa rin sa pagtatambal. Siyempre, hinahangad natin na malulugod sa atin ang minamahal natin, normal yun. Pero merong mga hangganan. Kapag nalalabag ang
karapatan ni Allah dahil sa pagmamahal natin sa sino man, yun ay hangganan doon. Na minamahal na natin ang tao na yun o sino man nang higit pa liban sa pagmamahal natin kay Allah. At pangatlo, wa an yukriha an yauda fil kufri ba'da an ankadahu Allahu minhu kama yukrihu an yukdafa fin nari. Ang kamuhian ng tao ang bumalik sa kawalang pananampalataya matapos na siya ay iligtas ni Allah mula rito. Dapat itong kamuhian ng tao. Katulad ng kung paanong kinamumuhian niya na siya ay itapon ni Allah sa impyerno. So tatlo ito. Mahalin si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit sa lahat. Kung meron man tayong ibang mamahalin, mahalin natin ito, ang tao na ito, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay mamumuhi na bumalik sa kawalang pananampalataya matapos na tayo iniligtas ni Allah mula rito. Katulad ng kung paanong kinamumuhian natin na itatapon tayo ni Allah sa impyerno. At sa iba pang ulat, la yajidu ahadun halawat al-iman, o sa iba pang ulat, walang sino man na makakatagpo ng tamis ng pananampalataya. Pero pareho lang yung nababanggit na tatlo. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So dito sa usapin na ito, yung thalath na tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay, ay thalathi khosal. Tatlong katangian. At yung kunna fihi ay wujidat fihi tammatan. Yung kunna fihi dito, dapat ang tatlo na ito ay matatagpuan sa kanya ng kompleto. Ibig sabihin, hindi pwedeng kulang itong tatlo. Hindi pwedeng kulang itong tatlo. O, mahal mo si Allah, mahal mo yung tao alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero mahal mo naman ang bugbalik sa kufur sa pamagitan ng hindi pagsasala o iba pang mga gawain na tumatalikod sa Islam ang tao. So yun ay hindi pwede. Kailangan yung tatlo na ito ay kumpleto, inshallah. At yung halawatul iman, istildadu at-ta'at wa tahmilul masyaqqat fi ridallahi wa rasulihi. Yung tamis ng pananampalataya, ito nga yung pakiramdam ng tao na natutuwa siya, nalulugod siya sa pagsunod at nagtitiis siya sa anumang mga paghihirap na may kaugnayan sa relihiyon na ito para sa kaluguran ni Allah at syempre sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang hadith nga na ito, yukbiru Rasulu sallallahu alaihi wasallama anna man ittusifa bihadihi sifat nalalladata wal bahjata as-surur was-surur wal far wa hiya an takuna mahabbatullahi wa rasulihi muqaddimatan ala mahabbatil auladi wal amwali wal azwaj wa gayriha. So dito pinapabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang mailalarawan sa pamagitan ng mga katangian na ito ay makakatikim inshallah o makalalasap ng kaligayahan at kumbaga pagkakontento sa kanyang pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na silang dalawa ay minamahal niya ng higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak, sa kanyang yaman, sa kanyang asawa at di pa pang mga bagay. Siyempre yung sumunod na paglalarawan, wa an takuna mahabbatal insan ligayrihi minan nasi khalisatan lillah. Nang mahalin niya ang iba paliban kay Allah, ay minamahal niya ang mga ito ng alang-alang kay Allah. Ang ibang tao ay minamahal niya alang-alang kay Allah. So yung pagmamahal na tinutukoy dito sa hadith, linawin lang natin. Di ba yung pangalawang katangian? Yung una, mahalin ng tao si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit sa lahat. Pangalawa, ang mahalin ng tao o na ang tao ay
hindi magmamahal sa sino man liban na lamang alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy dito na pagmamahal sa tao. Pagmamahal sa tao. Hindi mo pwedeng mamahalin ang tao liban na lamang na mamahalin mo ito alang-alang kay Allah. Ang pagmamahal sa hayop, walang anumang dalil yan. Ang pagmamahal sa hayop ay walang anumang dalil sa Islam na yan ay isang gawaing kapuri-puri o ikapapasok ng tao sa paraiso liban na lamang sa iilan na mga batayan. Kaya hindi pwede na yung tao gagawin niyang pantay ang karapatan ng tao at ng hayop. O kaya mangyayari, mas mataas pa ang karapatan ng hayop kaysa sa tao. Halimbawa ngayon tao, nahuli ka, pumatay ng hayop, pumatay ng pusa, makukulong ka o magmumulta ka. Anong klaseng batas yan ng tao? Kaya mong ipahamak yung kapwa mo tao para lang sa hayop? Hindi ba pwedeng yung tao kapag nahuli, na gumagawa ng bagay na ganoon ay mapagsabihan lang at ipaunawa sa kanya yung batas at magkaroon ng iba pang mga batas na mas makatuwiran kaysa sa pagpapakulong? Sisirain mo yung buhay ng tao dahil lang sa hayop? Anong klaseng batas yan? At isa pa, isa sa mga nakakaantala sa mga rescue operation, sa totoo lang dito sa Pilipinas, di ba nangyari mga napakaraming mga baha? Ang mga rescuer nahihirapan kasi pati pusa, aso, isasakay nila sa bangka. Yung pusa, aso, tumakbo dun sa bubong, aakyatin nila yon para lang mailigtas yung pusa. Sukdulan na malunod silang lahat, mamatay silang lahat alang-alang lang sa pusa. Anong klaseng utak meron sila? Hindi yun kabanalan. Hindi yun kabanalan. Kung yung tao hindi mo pwedeng mamahalin, di ba na lamang na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung nagmamahal sa hayop, wala yung precedence, walang dalil na anuman. Nagagawin mong pantay ang karapatan ng hayop at tao, o mas masahol pa, gagawin mong mas mataas ang karapatan ng hayop kaysa sa tao. Kaya yung mga tao yung puro ipokrito yan eh. Yung mga nagsusulong ng mga karapatang panghayop, makahayop na batas ang gusto nila. Kasi enjoy nila yung kanilang mga hayop, kaya yung tao, hayop na rin o mas masahol pa sa hayop ang trato nila. Hindi yan makatao na batas. Sa Islam, ang karapatan ng tao, ang buhay ng tao ay nangingibabaw sa buhay ng hayop. Pero yung mga makahayop na tao, hayop talaga yung gusto nila. Ayaw nila sa kapwa nila, tao. So dito, tinutukoy dito na pwede nating mahalin, pero sa kondisyon na mamahalin natin, alang-alang kay Allah, tao. Tao. Hindi hayop. Walang anumang precedence. Yung sinasabi nilang mga pagmamahal sa hayop, yung pusa, magdudulot na pumasok yung anghel, yung pusa, lumalaban sa jin para hindi ka mapinsala ng jin sa iyong bahay. Ang pusa magiging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso. Disambahin na nilang nila yung pusa, harapan, hayagan. Kasi naglulukuhan pa tayo doon sa kanilang mga sinasabi. Tao, nilinaw ko lang, tao ang sinasabi dito. Kayo, may pusa ba kayo? Tapos yung mga, ano yan eh. Di ba merong mga restaurant na ayaw magpapasok ng hayop? Nangyari, ilang beses nangyari yan. Nasa-sensationalize pa nga ang balita eh. Ngayon, sa sobrang pagiging makahayop ng mga tao, tinan niyo yung mga negosyo na pipinsala. Hindi sila nagpapapasok ng hayop kasi nga, merong mga tao sensitive sa hayop. Yung balahibo ng pusa at aso, diba? Maaari yan magpalala ng asma, ng hika. Paano yan kung meron pala doong matanda na merong hika at makalanghap ng balahibo ng pusa mo na may garapata pala, may kuto. Tapos pinapasok, pinilit mo eh. So nangibabaw na naman ang karapatan ng hayop. So sa Islam, alhamdulillah, walang lugar sa Islam yung pagiging hipokrito. Malinaw ang Islam pagdating sa mga bagay na to. Pero yung mga kuffar na wala sa gabay, wala na kung ano na lang ang ginagawa nilang batayan ng kabanalan o pagiging matuwid. Sukdo lang gawin nilang mas mahalaga ang hayop kaysa sa tao. Sukdo lang gawin nilang mas mahalaga ang hayop kaysa sa tao. Nagbabanggaan nga sa kanila yung mga bagay-bagay eh. Sige, sasabihin ng kuffar,
Mahalaga raw na ma-preserve ang kultura at tradisyon ng mga indigenous people. Paano yan? Bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Ipugaw, kasi iba pa yung Ipugaw sa Igorot, di ba? Bahagi ng kultura nila yung kumain ng aso. Paano yan? Magbabanggaan. Alin sa dalawang karapatan na yun ng mas mataas? Karapatan ng Igorot o yung karapatan ng aso? Ngayon, nagtatalo sila kasi wala nga silang pinangahawakan talaga. Hanggang bandang huli, mga bading kasi yung mga nagmamahal sa hayop, magaling sila maglabi, mas kinakampihan sila ng batas. Ang mga nagpoprotekta sa aso kaysa doon sa nagpoprotekta sa kultura at tradisyon ng mga indigenous people na kumakain ng aso. Hindi ko sila kinakampihan kasi bawal naman sa Islam yung aso, di ba? Pero ang tinutukoy ko rito, nagkakaroon sila ng conflict kasi wala silang pinangahawakan talaga na batayan. Kung ano na lang naiisip nila. Kung maisip nila na kabanalan pala, yung magpakabakla, yun na rin yung mangyayari. Kaya napakagulo ng panahon ngayon . Sa Amerika, ang tawag nila dito yung pagiging woke, W-O-K-E. Nababasa niyo yun? Pagiging woke. Ang dating term doon, pagiging social justice warrior. Gusto mong ipagtanggol lahat ng karapatan. Pero hindi . Ipagtatanggol natin ng karapatan. Pero bandang huli, titingnan natin, kaninong karapatan ba ang dapat umiiral sa isang lugar at sa isang panahon? Dahil ang karapatan ng isa, ang karapatan nino man ay nagtatapos, nagwawakas sa kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. Hindi pwedeng sa pagpapatupad natin ng karapatan ng isa, masasagasaan ang karapatan ng isa pa. Katulad ng nangyayari sa hayop. Sobrang pagpapahalaga sa hayop na sasagasaan ng karapatan ng tao. Merong building na susunog. Ando na yung bumbero, papasok na, ililigtas nila yung matanda na hindi makalakad. Merong aso. Unahin nila yung aso kasi doon sila sisikat nakapagligtas ng aso. Yung matanda, hayaan na nila yun. Ay, isipin nila, mamamatay rin naman yan, matanda na yun, mamamatay na yan . Kaya hindi nilinaw ko lang dito yung usapin dito ng tinutukoy na minamahal tao. Hindi aso, hindi pusa, hindi hayop, hindi gamit, mas lalong hindi gamit. Na mas mahal ng tao, di ba? Yung minsan may taong ganoon, mas minamahal niya yung gamit kaysa sa tao. Minsan nasasabi ko lang yun sa mga anak ko pag nabubwisit ako sa kanila, mas mahalaga pa sa yan. Nasasabi ko yung gano'n, di ba? May nasira silang bagay na importante sa akin. Nasasabi ko, mas mahalaga pa sa yan, sinira mo lang. Pero sinasabi ko lang yun. Pero hindi maaari na, kumbaga, magmamahal ang tao ng hayop o ng bagay na higit pa sa pagmamahal niya sa tao. Kasi yun ang fitra ng tao, magmahal ng kanyang kapwa tao. Pero may kondisyon nga. Ang mahalin niya ang mga ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So nga, yung kahulugan nito nung tamis ng pananampalataya, yung mahalin niya si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng pagmamahal niya sa kanilang dalawa ay nangunguna, nakakaangat sa pagmamahal niya sa sino man o ano pa man. At ang pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa-tao ay mayroong kondisyon. Gagawin niya ito alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, wa an yukriha diddal iman kama yukrihu al-ilka'a finnar. Ang kamuhian niya, ang anumang taliwas sa pananampalataya, kufur, shirk, ang kamuhian niya ang lahat ng ito. Katulad ng kung paano niyang kinamumuhian na itatapon siya sa apoy o sa impyerno. Alhamdulillah. Ngayon tungkol sa pagmamahal kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi, wa taqtadi mahabbatullahi fi'lu ta'atihi wa tarku mukhalafatihi wal amalu bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal kay Allah ay binubuo ng pagmamahal sa Kanya nga na dahil dito sumusunod tayo kay Allah. Iniiwan natin ang pagsuway sa Kanya at
isinasabuhay natin ng Quran at Sunnah ng kanyang sugo. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu wa man yuhibbuhu kamahabbati anbiyaihi wa rusulihi was salihina min ibadihi. So, sino man na nagmamahal kay Allah, bukod sa pagsunod at paglayo sa mga pinagbawal ni Allah, ipinapakita niya ang pagmamahal niya kay Allah sa pamagitan ng pagmamahal sa sino man at anuman na minamahal ni Allah. So kapag mayroong minamahal si Allah, mahalin mo rin yun. Tao man yun o bagay o idea. Halimbawa, minamahal ni Allah yung kanyang mga propeta, mahalin din natin mga propeta at mga sugo. Minamahal ni Allah ang matutuwid, mahalin natin ang matutuwid na mga alipin ni Allah. Pero ikaw, dahil meron kang sariling batayan ng pagmamahal, kumbaga, yung tao, batuwid, ayaw mo kasi hindi sumasang-ayon sa mga kagaguhan mo Kaya hindi mo siya minamahal. Yung tao din, hindi yung tunay na nagmamahal kay Allah. Kasi yung kanyang pagmamahal, may kondisyon na dapat sinasang-ayunan siya sa kanyang mga kalokohan. Hindi pwede. Hindi pwede. Mamahalin ng tao ang mga minamahal ni Allah hanggat naroon sa kanila rin ang mga katangian na sila nga ay marapat na mamahalin. Alhamdulillah. Sabihan isang hadith, inulat ito ni Ibn Jarir, inulat ni Ibn Abbas na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillahi wa abgada fillah wa wala fillahi wa ada fillah fa innama tanalu wilayatullahi bidhalika walan yajida abdun ta'imal iman wa in katharat salatuhu wa sawmuhu hatta yakunu dhalik. Sinasabi ni Ibn Abbas, niulat niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magmahal alang-alang kay Allah at mamuhi alang-alang kay Allah, kumampi o makipagtulungan alang-alang kay Allah at makipaglaban alang-alang kay Allah, kung siya ay gumagawa ng lahat ng ito, sila lang ang magkakamit ng wilaya o pagiging kakampi ni Allah. Magiging kakampi nila si Allah sa pamagitan ng mga gawain na ito. At walang sino man sa mga alipin ni Allah ang makakatikim ng tamis ng pananampalataya. So dito, doon sa hadith kanina, di ba? Halawatul iman. Dito, ta'mul iman. Walang sino man sa mga alipin ni Allah ang makakatagpo ng lasa ng iman. Siyempre, pag ito tinukoy lasa dito, maintindihan natin ito na masarap din na lasa ng pananampalataya. Walang sino man sa mga alipin ni Allah ang makakatagpo nito. Kahit pa marami siya sa kanyang sala, kahit pa marami ang kanyang sala at pag-aayuno, hanggang sa gawin muna niya yung apat na binanggit. Naintindihan nyo? Kahit marami pa siyang ginagawang sala at pag-aayuno, kung hindi siya nagmamahal alang-alang kay Allah, hindi siya namumuhi alang-alang kay Allah, hindi siya nakikipagkampihan o nakikipagkaibigan alang-alang kay Allah, at hanggat hindi siya nakikipaglaban alang-alang kay Allah, walang saysay yung kanyang dami ng sala at dami ng kanyang pag-aayuno para magiging kakampi siya ni Allah. So dapat nagsasala siya at the same time nag-aayuno at meron siya nitong apat na ito, insha'Allah. Meron siya ng apat na ito, insha'Allah. Kasi maaaring mangyayari na yung tao, marami siyang ginagawang pagsamba. Pero nalalabag niya ito. Bawa niya yung tao, hindi siya nagmamahal alang-alang kay Allah. Yung kanyang pagmamahal may kapalit. Yung kanyang pagmamahal may kapalit. Halimbawa, magsiservisyo siya sa mga tao, pero ang gusto niya, tatanaw ng utang na loob sa kanya yung mga tao. Tatanaw ng utang na loob sa kanya yung mga tao, gagawin siyang bayani. Ganun siya. O kaya gusto niya gagawin siyang pinuno, o kaya ilalagay siya sa posisyon, at iba't iba pag mga paraan ng paniningil ng utang na loob, na pawang mga tanda ng kawalan ng ikhlas
ng tao sa kanyang pagtulong o pakikipagkaibigan. So lahat ng yun ay, kumbaga, paglabag dito. Maaaring mangyari kasi yun yung tao, walang ikhlas, kumbaga, sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Halimbawa, sa lalaki. Yung lalaki, kunwari minamahal niya yung babae, pero gusto niya lang naman doon sa babae, yung katawan lang doon babae, pero hindi naman niya yung plano na panindigan. Meron din taong gano'n. Ibig sabihin yung tao na hindi nagmamahal alang-alang kay Allah. Hindi nagmamahal alang-alang kay Allah. Gusto niya lang manggamit ng tao. Yun yung halimbawa na kung paanong malalabag ng tao mga bagay nito. Na nagmamahal siya alang-alang kay Allah at namumuhi alang-alang kay Allah. Paanong ang tao ay mamumuhi ng hindi alang-alang kay Allah? Kapag siya halimbawa, namumuhi sa tao na hindi naman dapat kamuhian. Yung nga katulad ng sample kanina, porque hindi siya sinusuportahan doon sa kagaguhan niya, ayaw niya doon sa tao na yun. O hindi na susunod yung gusto niya, ayaw niya sa tao na yun. Namumuhi siya doon. Walang dahilan para mamuhi siya kasi yung pagkamuhi niya hindi alang-alang kay Allah. Tapos yung wilaya, alang-alang kay Allah, yun nga, yung pakikipagkaibigan, dapat alang-alang din yun kay Allah. Hindi dahil sa may hinihiling kang kapalit. May hinihiling kang kapalit. Parang politiko, pag hindi ka binoto, galit ka na sa tao. Galit na yung politiko sa'yo. Napaisip ako minsan, ano kaya sinasabi ni Lani, no? Yung nakwento niyo sa akin minsan, yung kalaban daw tayo rito. Ano yung sinasabi? O hindi tayo kakampi. Hindi kaya nalaman niya na hindi natin siya binoto nung eleksyon? Kasi napapaisip ko kasi kung gano'n ang nangyari, magdedemanda ako eh. Kasi yan ang problema sa Mindanao. Ang COMELEC, isinusumbong nila kung sino yung binoto ng mga tao. At yung iba pang demonyong mga politiko. At kapag nalaban nila na hindi sila binoto, papatayin nila o sasaktan nila. Kaya nanalo talaga yung mga political dynasty doon at yung iba pang naghahari-harian. Ngayon kung dito magsisimula yan, ngayon pa lang, tapusin na natin. Walang pwede maghari-harian dito sa San Gabriel. Yung hawakan tayo sa leg, kailangan siya yung boboto natin, hindi pwede. Kaya kung mapatunayan ko na, nalaman ni Lani, meron siyang tao sa COMELEC na nagsusumbong sa kanya. Nakakapanginig ng laman eh. Kasi mga ganyan, diyan magsisimula yung yung mga kaguluhan sa mga bayan. Dito napakatahimik ng San Gabriel. Yung pulis nga dito, relax lang eh. Kausap ko dati si Ariel Saltin. Sabi niya, napakaganda nga rito. Wala nga halos daw ginagawa. Kumbaga, naka-alerto lang sila pag may bagyo, may baha, may landslide, yun lang. Pero pag krimen, halos wala eh. Tapos ngayon may ganyan, maghari-harian dito. Alam niya kung sino yung bumoto sa kanya o hindi sa kanya bumoto, hindi pwede. Yung iniisip ko, baka nasabi niya yun kasi nalaman niya, hindi pala natin siya binoto. Tapos nagbigay naman, sabi niya, ayuda eh. Hindi naman siya nagsabi na binibili niya yung boto niya eh. Binibili niya yung boto natin. Kung ganun yung sasabihin niya, hindi rin naman natin tatanggapin. Pero linaw nung sinabi niya, ayuda. Kung ayuda pala bakit naman siya naghihintay ng boto natin? Ayun yun, ganun din yun. Nakikipagkampihan siya nang hindi alang-alang kay Allah. Porque hindi natin siya binoto, kaaway na tayo. Hindi ganun. May absolute na secrecy sa botohan. Hindi nga pwedeng Lalo na ngayon, naman na, automated yung yung botohan. So pwedeng kinalkal pa niya yun, tiningnan niya. Katulad yung nangyayari sa ibang lugar. Nalalaman nila kung sino yung binoboto ng mga tao. Hindi pwede. Kung ngayon pala, manggugulo na sila, hindi unahan na natin. Guluhin na natin yung plano nila. Kumbaga, hindi pwede mga ganyang bagay. Sa inyo, di ba? Dapat tayo makikipagkaibigan alang-alang kay Allah. Hindi tayo katulad ng politiko. O kaya kung meron man tayong kakalabanin natin alang-alang kay Allah. Yan, katulad ng mga ganyan, mga politiko na, nangangarap yan na magkaroon ng makahawak ng mahigpit na hawak sa isang bayan para paghaharian nila. Kasi itong San Gabriel, hindi naman ito hinawakan ng isang tao lang eh. Mula nung unang panahon.
Paiba-iba yung mga mayor dito, hindi katulad ng ibang bayan na mga daliges. Mm. Gusto niya, siyang papalit. Hindi naman lahat ng dynasty masama. Kasi may mga political dynasty, maayos naman eh. Tinan nyo dito Ortega. Okay din, ano. Kasama niya. Ano yung driver niya? Kasi mga Ortega, maganda yung pamalakad nila dito eh. Yung Ortega, tinan nyo, matagal ng insurrection, walang NPA dito. Sa Ilocos, dito sa La Union. Ilocos may mangilan-ngilan eh. Magandang pamalakad ng Ortega. Duterte, dynasty rin naman. Maayos naman yung Davao. Hindi lahat naman ng dynasty ay masama. So yun nga, ang dapat, lahat ng ito ay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino mang hindi nagsasabuhay nito, kahit pa marami siyang sala at marami siyang pag-aayuno, ay hindi makakatagpo ng tamis ng pananampalataya. Alhamdulillah, nalinaw ang bagay na ito, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.